Kumusta po kayo? Praise God. Okay, may kasabi sa katabi, salamat sa biyaya ng Diyos, nandito ka. Isaiah 54 verse 2. Gumawa ka ng mas malaking tolda. Palaparin mo ang kurtina niyon. Huwag mong lagyan ng hangganan ang dakong iyon. Pahabain mo ang mga tali. Ibaon mo ng malalim ang mga pantulos. So, kung mapipicture ninyo yung tent, yung mga mahilig mag-camping, ito po ay nagsisimbolize ng bahay or dwelling or household. At ang pagpapalaki po ng tolda ay paghahanda sa increase o sa pagdami. Ang literal na meaning po nito ng verse ay paglago ng Israel bilang isang bansa. Pero metaphorically or paghahalintulad, the verse says that we should expand our capacity for God's blessing. Palawakin natin ang kakayanan nating tumanggap ng pagpapala. One thing is clear, gusto ni Lord pagpalain tayo. Kaya ano ang dapat natin gawin? We have to prepare. We have to enlarge our tent. We have to enlarge our capacity to receive. Ang tanong, Pastor, gaano kalaki ang gagawin kong tolda? How big should the capacity be? So basahin ulit natin, Isaiah 54 verse 2. Gumawa ka ng mas malaking tolda, palaparin mo ang kurtina niyon, huwag mong lagyan ng hangganan. Kindly say, huwag mong lagyan ng hangganan. Yan po ang title ng i-share ko sa inyo. Huwag mong lagyan ng hangganan. Huwag mong lagyan ng hangganan ng dakong iyon, pahabain mo ang mga tali, ibaon mo ng malalim ang mga pantulos or yung stake, yung naghahawak sa tent. Again, kindly say, huwag mong lagyan ng hangganan. Ang laki ng tolda ay depende sa hangganan. Ang hangganan ay ang ine-expect nating pagpapala. So palalakihin mo lang ang tolda ayon sa ine-expect mo. Kung magpapagawa ka ng warehouse, sasabihin mo, ay, ito lang naman ang darating, tama na ang ganito kalaki. So, tayo ang naglalagay ng hangganan sa pagpapalang gustong ibigay ng Diyos. Tayo pala ang nagpapasya kung gaano kaliit o kalaki ang kaya nating tanggapin. Depende ito sa ginagawa nating tolda o sa ginagawa nating pagre-ready ng capacity. Kaya sabi ni Lord, lakihan mo ang tolda, lakihan mo ang capacity, huwag mong lagyan ng hangganan. Once again, huwag mong lagyan. Okay. So, ano ba ang hangganan? Ano ang hangganan sa paglago? O sa increase? O sa promotion? O sa blessing? Ano ang hangganan? Number 1, ang kaya mong isipin ang hangganan mo. Proverbs 23 verse 7. For as he thinketh in his heart, so is he. Kung ano ang kanyang iniisip sa puso niya, yun siya. Kung ang iniisip mo ay magkakaroon ka ng maliit na increase, then maliit ang ihahanda mong tolda or tent. Hindi ka ganong magbibigay ng effort sa pagpiprepare sa increase o
of God's provision. Bakit? Kasi ang iniisip mo yun eh. Kung maliit ang iniisip mong paparating na pagpapala, maliit lang ang ihahanda mong lalagyan. Tulad ng nangyari sa balo. Ito istorya ng balo na humingi ng tulong kay Elisha dahil ang balo ay may utang. Noon po, kapag hindi makasingil, pwede nilang makuha ang anak mo at gagawin nilang alipin. At ito pong nagpautang ay naniningil na at kinukuha na ang dalawa niyang anak bilang kabayaran. Wow! 2 Kings 4 verse 2, ituloy natin ang kwento. At sinabi ni Eliseo sa kanya, anong mayroon ka sa bahay? Dahil nahingi ng tulong kay Eliseo At sinabi ng balo, ang iyong lingkod ay walang anumang bagay sa bahay liban sa isang bangang langis. 2 Kings 4 verse 3, lumabas ka, manghiram ka ng mga sisidlan sa lahat mong mga kapitbahay. Mga sisidlang walang laman at huwag iilan lamang. Anong napansin ninyo? Walang sinabi si Elisha kung ilang sisidlan ang kanyang dapat makuha o mahiram. Wala. Ang widow ang pinagde-decide niya. Manghiram ka ng mga sisidlan. Huwag iilan lamang. Hindi sinabi ni Elisha, manghiram ka ng 20, manghiram ka ng 50. Hindi, manghiram ka pero huwag kaunti ha, damihan mo. 2 Kings 4 verse 4. Pagkatapos ay pumasok ka, ikaw at ang iyong mga anak ay magsasara ng pintuan at iyong salinan ng lahat ng sisidlang iyon at kapag puno na ang isa, itabi mo yon. 2 Kings 4 verse 6. Nang mapuno ang mga sisidlan, sinabi niya sa kanyang anak, dalhan mo pa ako ng isang sisidlan. At sinabi niya sa kanya, walang iba pang sisidlan. Pagkatapos, tumigil ang langis sa pagdaloy. Yung noong sinabing wala nang lalagyan, na-reach na ang capacity, biglang tumigil ang daloy ng langis. Ang inihahandang sisidlan ng balo ang nagpasya ng dami ng kanyang pagpapala. Ang balo ang naglagay ng hangganan ng pagpapalang kaya niyang tanggapin. Makikisabi ngayon sa katabi mo, sabihin mo, huwag mong lagyan ng hangganan. Basahin ko ulit ang sunod ha. 2 Kings 4 verse 7. Humayo ka, sabi ni Elisha doon sa balo, ipagbili mo ang langis. Bayaran mo ang iyong mga utang at ikaw at ang iyong mga anak ay mabubuhay sa nalalabi. With us knowing this, at sinabi ng propetang kumuha ka ng mga sisidlan at bupunuin ko ng pagpapala na yun pala ang pambayad sa utang. Ay tunay naman siguro ang gagawin mo, kukunin mo lahat. Bayad ang utang ng Pilipinas. Hindi mo lalagyan ng hangganan. Sabi ko, ano kaya naisip ng balo? Siguro, nasisi niya yung kanyang anak. Sinasabi namang ikaw ay lumipat sa ibang barangay. Pinuntahan mo lang yung abot mo. Sayang. Tumigil noong wala ng lalagyan. Okay. 1998 to 28 years ago, ako'y leader ng church. Iniisip ko noon, alam naman ninyo yung mga ako'y excited ako noon ako'y full of hope, full of faith, at ako'y talagang on fire with the Lord. At iniisip ko noon, pwedeng magkaroon ng 2,000 tao sa church in 2 years. Alam mo yung mga bata, pero May slogan pa ko noon, 2,000 in 2,000. 2,000 people in year 2,000.
Leader ako, hindi akong pastor. Ako ang nagsasabi ng nakikita ko. At that time, hindi ko alam, mega church pala yun. Kasi sa definition ng mega church, at least 2,000 members. Of course, hindi nangyari yon noong year 2000. Pero nangyayari ngayon. Nasa isip ang hangganan. After a while, nakaya kong isipin ang 2,000 people attending the church. I remember, nasa bahay kami ni na Sister Nilda, pagkatapos siguro ng gathering, guest si Bishop Ferdy Baga, nagpa-prophesy kami doon. At nung nag-prophesy si Bishop Ferdy, sinabi niya, he is seeing, may nakikita siya, 10,000 people attending the church. Palagay ko nakarecord pa yung prophecy. Ay hindi ko masyadong masakyan. Hindi ko kayang isipin at that time na pinrophesy. Kaya, walang dating sa akin. Pero ngayon, kaya ko nang isipin. Sabihin mo, pwede. Sabihin mo sa katabi mo, pwede nga. At kung kaya nang isipin, then kaya ng paniwalaan. Kung kaya ng paniwalaan, then ito'y pinaghahandaan. Kaya by next year, we will start building the balcony. Isaiah 54 verse 2, enlarge your house, build an addition, spread out your home, and spare no expense. So, nakita natin ang unang hangganan sa paglago. Ano nga yung unang hangganan? Ang kaya mong isipin. Siyempre, ang maaabot mo lamang, hindi yung naiisip mo. Number 2. Anong hangganan sa paglago? Ang kaya mong hingin sa Diyos ang hangganan mo. Minsan, kapag tayo ay may gusto tayong increase, may gusto tayong hingin, nilalabanan natin ito ng ating reasoning. Hindi naman kailangan. Pwede naman konti na lang. Pwede namang wala. Hindi mo alam, naglalagay ka na ng hangganan. Yes, pwede talagang wala, pero pwede rin meron. At hihingi ka lang naman John 16:24, ask and you will receive that your joy may be full. Yes, pwedeng wala kang sasakyan. May tricycle naman pwede namang maglakad pwede. Pero pwede rin meron. At pwede mong hingin. Sabay-sabay, 1, 2, 3. Lord, pahingi pong sasakyan. Go. Pwede namang wala, pero pwede rin meron. Ay, hihingi ka lang naman Are you there? Kaya hindi makahingi kasi naglagay ka ng hangganan. Yes, pwedeng empleyado lang, pwede naman okay naman yun. Pero pwede rin namang may negosyo. At pwede mong hingin. Sabihin mo, Lord, penging business. 1, 2, 3, go. Yes, pwedeng nangungupahan lang. Ayos naman may sarili din namang banyo. Pero pwede rin namang may sariling bahay at lupa. At pwede mong hingin. Lord, pahingi pong lupa at bahay. Hanggat nahihingi mo, then, inaalis mo ang hangganan. Kaya hindi ka makahingi, naglagay ka ng hangganan. Sabihin mo sa katabi mo,
huwag mong lagyan ng hangganan. Be ready to ask beyond what you normally ask. May mga taong hindi naglalagay ng hangganan sa kanilang hiniling, kaya tumanggap sila ng what they don't normally get. Si Moses, hiniling na iligtas ang buong Israel sa mga Egyptiang paparating ay sila ay nasa dagat. Anong hiniling? Kaligtasan. Anong ginawa? Itaas mo, Moses, ang iyong tungkod at hinati ni Moses ang dagat. Kapag hindi ka humingi ng mga bagay na lampas sa iyong malimit na hinihingi, then hindi ka makakakita ng lampas sa gusto mong makita. Si Joshua, sila'y nakikipaglaban, sila'y nananalo. Pero alam ni Joshua, pag dumili, matatalo sila. Anong hiningi ni Joshua? Lord, patigilin mo nga ang araw. Alam mo minsan, mas madaling humingi kapag ka ikaw ay hindi matalino. Dahil kung matalino ka, hindi mo hihingin yun eh. Kung ikay nag-aral ng science, hirap na hirap doon eh. Noong sa panahon namin, science yun eh. Science? Ano gayon? Signs and wonders? Kung ikaw ay matalino, hindi mo hihingin ang hiningi ni Joshua. Salamat at hindi matalino si Joshua. Ang hihingi lang noon ay may childlike faith. Lord, pwede kang patigilin mo ang araw. Kaya naman normal na ang nagpapatigil ng bagyo eh. Normal na. Are you there? May nagkukwento sa akin sila daw nagpa-tournament ng golf. Ayun daw kanilang mga guests nag-aalangan kasi ulang-ulan. Yung iba hindi na nagpunta. Ay nanalangin itong nagpapa-tournament na wag umulan, ay maniwala daw kayo. Yung mga umaten galing Maynila, ulang-ulan sa biyahe, pagdating daw ng Lipan at kung saan nandoon ang tournament, abay walang ulan at sila'y nakapag-goal. Lord, Pastor, ba't ganun ang hinihingi nila? Tumigil ang ulan at nang makapag-goal. Hindi ba pwedeng taas-taasan yung bang tumigil ang ulan para yung mga naaanod ng baha sa Pangasinan Okay, I will answer that. Akala mo kasi ang Diyos mo'y maliit. Ikaw kasi ang naglagay ng hangganan. As if kapag ang hinihingi mo ay parang pleasure, ay hindi priority. Ang priority yung mga, ito naman ang sabi ask and you shall receive. Hindi naman sinabing, general yun ang problema, hindi ka naman nahingi. Ayun ay humingi Are you there? Bakit pwede naman hindi yun ang gawin ni Lord ang gawin pwede naman nga pwede rin gawin. Kung iyong hihingin. Pero pag naglagay ka na nga ng hangganan at sinabi mo at ikaw ay nagpakabanal-banal at nagpaka-righteous, Lord, hayaan mo na kami ditong ulanin. Huwag lang sila. Ay, di sige. Akala mo naka-points ka? Akala mo, wow, gusto ni Lord yung aking, yung aking intention na yon, I'm so noble. Pwede mo naman parehong hingin Lord, wag umulan doon sa may mga flood control project. At wag ding umulan dito sa Gulf. Pwede naman Wag mong lagyan ng hangganan. Makikisabi sa katabi, wag mo daw lagyan ng hangganan. Be ready to ask something that many believe can't be done. Alam mo kung sabi ni Nelson Mandela,
Ayan naman lagi sinasabi, imposible hanggang may gumawa. Imposible, imposible. Oo nga, yun, may gumawa. Alam ba ninyo yung 10 seconds? Yun yung psychological barrier and physical barrier sa 100 meters sprint. Nung ako kasi nasa elementary, ako'y runner Alam ko yung 100 meters dahil yan ang aking event. Kailangan, simula pa lamang, ikaw ay mapakabilis na. Aba, noong ako'y high school sa Lasal, ako'y lumaban yan, 200 meters. Abay, ako'y first Pero hindi ko pinagpatuloy. Kasi sabi ng kapatid ko, Ito, napakapangit ang itsura mo pag natakbo ka. Na-discourage ako. Alam naman nyo yung mga edad na yon, ang kailangan ay forma. Hindi. Anyway, heto ngayon. Yung 100 meter, for a very long time, walang makatakbo noon ng mas mababa sa 10 seconds. Until, I think the name is Jim Hines. Natakbo niya, 1960s, natakbo niya ng 9.9 seconds. Alam nyo, matapos i-break ni Jim Hines ang record, nagsunod-sunod na ang nakabreak. Si Bolt ang may hawak ng record, 9.56 yata, hindi ko na masyadong alam, Imposible lang yan, hanggat wala pang nakakagawa. Pero pag may nakagawa na, madali na pala. Ganon din sa Panginoon. Mahirap lang yan tanggapin hanggat hindi pa natatanggap. It's the reason kaya nagtetestify tayo dito Para mauga ang ating mga barrier, mauga ang ating mga hangganan na pwede palang mangyari yun. Si Jolie, pagkasama ko kung saan niya, pinagpapatotoo ko lagi sa iba't ibang church. Saka ka naman nakakita na mayroong magbibigay sa kanya ng ban. Mahigit magkano yung ban na yun? 2.3 million, Parang dinagdagan mo yata presyo. Ganyan. Magbibigay. Binibigay sa taong naiyak na tuwing gabi at nahingi sa Panginoon, Lord, pag ako'y bumili pa ng bagong ban, di ko na kayang bayaran. Aring ban ko nga rin pa sira-sira na. And then merong magbibigay na hindi nga kamag-anak. So pag pinapatotoo, He is breaking barriers. He is breaking hangganan. Pwede palang mangyari yon. Ako, tumanggap ako ng sasakyan 2 beses na hindi ako nagbayad Ang una, ginamit ng kapatid ko, at ang sunod, maraming ginamit, nagchipin-chipin sila. Ang problema, pag ako nagpapatotoo, sabi ng iba, yan may pastor. Yung parang ibang level, parang pag pastor na may gayon talaga. Kaya sabi ko, iyon, may nag-break ng barrier, pwede pala. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong lagyan ng hangganan. Parang ang tingin mo sa katabi mo, ibibigyan kaya, Kapag, tingnan ninyo kapag humihingi tayo sa Panginoon, alam ba ninyo kung saan tayo lumalapit? Alam ba ninyo ang tawag ng Bible, kung ano yung nilalapitan natin? Let me read it to you. Hebrews 4:16. Let us then approach the throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Ano daw yung ina-approach natin? Throne of? Hindi natin ina-approach ang throne of wages or throne of karapat-dapat tanggapin. We are approaching a throne of grace. Dahil ang iyong nilalapitan ay trono ng biyaya, it means you intend to go beyond your hangganan.
whatever hangganan you might have. Kaya biyaya na ang iyong ina-approach kasi alam mong kailangan mo'y biyaya lampas sa dati mong iniisip at lampas sa dating kaya mong tanggapin. You are approaching the throne of grace. Lord, biyaya na ang kailangan ko. Kaya minsan nahihirapan kang lumapit, akala mo lagi ang nilalapitan mo, hindi mapagbiyaya eh. Are you there? Alam mo, ang aking prayer, Lord, ihanda mo po kami sa 10,000 uma-attend sa church. Huwag mong lagyan ng hangganan. Ask big and believe you will receive. Expect, then prepare the tent. Ako'y nag-iisip para mangyari yon 5 services sa isang araw. O kaya naman may isang service sa hapon. Tingnan mo kung mag-isip. Pag naiisip mo na, ibig sabihin, nalampasan mo na yung hangganan. Pastor naman, ari naman, sasabihin mo 10,000. Eh noong nagde-declare ako ng 2,000, 100 something pa lang ang tao eh. So nagde-declare ka ng 10,000 habang 2,000 pa lang. Are you there? Ano ang hangganan sa paglago? Anong number 1? Kaya mong isipin. Ano number 2? Kaya mong hingin. Number 3. Ang iyong hangganan ay ang abot ng vision mo. Abot ng kita mo. Proverbs 29 verse 18. Where there is no vision, the people perish. Anong nakikita mo sa future mo? What do you see in your future? Pastor, ba't mo tinatanong? Dahil yon ang magiging hangganan mo. And the problem is not that we don't have vision. The problem ay maliit ang ating vision. Do you know that we will open at least 50 daughter churches in different places, mainly in Bicol region? 50. That, my friend, is at least 50 pastors. Kaya tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo, pwede. Napapansin ko, inuunahan ako ng ibang mga papasturin eh. Inuunahan. Anong inuunahan? Napunta ng Taiwan, napunta ng Thailand, Sabihin mo kung sino man ang nariyan, huwag kang umalis. Pastor ka. Huwag mong lagyan ng hangganan. Pag malaki ang vision, God will send resources to help you fulfill the vision. Pag maliit ang vision, then you don't need much provision. Maraming tao ang may mga pangarap when they were young. Dreams of becoming great. And those times were exciting times. Mga panahong yon eh. Okay. I was in elementary when I discovered how to be a millionaire. Grade 2 yata ako. At very excited ako. You know, with my young mind, I computed na pwede akong magparami ng native chicken. Mga manok na Tagalog, yung ginagawa nating tinola. Bata ako noon, kinuwenta ko, ito'y mangingitlog. Yung magiging itlog, pipisain, magiging sisiw. At yung sisiw ay lalaki at mangingitlog, magiging sisiw. Dadami. Milyonaryo ako nito. Grade 2. Excited na sinabi ko yung sa tatay ko at ang tatay ko being the encourager. Napaka-encourager niyan. Hindi niya pinatay ang aking apoy. Ang sabi ng tatay siya, sige,
magpapaputol ng kawayan sa pulo. At nagpaputol ang tatay ng kawayan sa pulo at pinadeliver sa bahay. At natuyo ang kawayan. Yun po ang pinakamalayong naabot ko sa aking journey to be a millionaire. Pero ang point ko, excited ako noon. I have a dream. Just like many of us, we have dreams. But for many, because of what happened in the journey, because of the toxic environment they are in, because of the wrong associations, because of the negativity and discouragement that they face always, because of life's failures and rejections, dreaming has become a struggle. Luxury na po ang mangarap. Some have stopped dreaming. Nawala na yung exciting moment na yon. Hindi na excited sa future. We need people who can still dream. I remember, yung unang-unang mga leadership conference ng JA1. Ako'y laging speaker eh. Yung unang-una pa, pre-pandemic pa yon. And ako'y nag-preach sa mga pastors at leaders. And after the message, I challenged the pastors to say sa stage, ang ine-expect nilang dami nang a-attend sa church. And they were, they were inspired, excited, and they started shouting, 1,000! And then yung another, ikaw naman, 1,500, 2,000. Oh. At mamaya nagkamuha na sisigaw, 3,000 na yan, 5,000. And then, excited ang mga pastor. After that, after yung mga sunod-sunod speaker, one of the speakers said na, hindi naman lalaki ang church sa pagdideclare lang kung ilan ang dadalo. Hindi naman lalaki. Kailangan may system, kailangan may administration, okay, tama naman ang sinabi niya. Tama naman. Pero hindi naunawaan ng speaker. I was inspiring them to dream. To recover the dream that was lost. Kasi to some, nawala na ang dream. Inspiring them na alisin ang hangganan sa isipan. Inspiring them to see farther from what they see. Because people stop dreaming. And because they have stopped dreaming, they stop asking. Because they stop asking, they stop expecting. Samantalang command ng Diyos, Matthew 7:7, keep on asking, and you will receive what you asked for. Keep on seeking, and you will find. Keep on knocking, and the door will be open to you. Keep on asking, keep on asking, keep. Anong ibig sabihin? Huwag kang titigil. Diretso. Why? Because God knows when you stop asking, ibig sabihin, wala ka nang nakikita sa future. Now, you will understand why we are commanded to ask. Kasi pag humihingi ka pa, may maganda ka pang nakikita sa bukas. Kapag humihingi ka pa, inaalis mo ang hangganan na maaaring idinikta ng experiences mo o ng environment mo sa'yo. God wants us to ask big, and to keep on asking. Why? Because God is ready to give us new and big one days. Kanino yon? Kanino yon? Sino ang kayang isipin na gusto at kaya ng Diyos na bigyan siya ng bago at malalaking one days? Sino ang kayang hingin sa Diyos ang bago at malalaking one days? Sino nakakakita na siya'y gustong bigyan ng Diyos ng bago at malalaking one days?
To some, ang vision had been the past victory. Ano pong ibig niyo sabihin? Tumigil na sila doon. Na-reach na nilang hangganan nila. At kaya hindi makita ang magagandang nakahanda ng Diyos ay dahil natakloban na ito ng mga past victories. Watch out. The moment you notice that you are always reminiscing about your glorious past, it means the past has become brighter than the future. No, the future is bright. I always say, the best is yet to come. Yes, enjoy your victory. Thank God for our victories. Inspire others with the testimonies of our victories. But don't live in your past victories. Kumusta kayo? Yes, pabuti ka ng pabuti. Don't look at the pabuti. Look at the pabuti. Don't look sa mabuti doon. Look sa pabuti. Your future is brighter than your present. Nako, pastor, mahirap na hong maulit yung mga matitinding yung Alam mo sa sinasabi mong iyan, your past has become your hangganan. Ang sabihin mo, mas maganda ang parating. 1, 2, 3, go. Sabihin mo yan sa katabi mo. Again, kindly say, huwag mong lagyan ng hangganan. Ngayon ay inaalis ng Diyos ang hangganan na actually ikaw ang naglagay sa iyong isipan. God wants to restore the version of you when you were still dreaming big. Gustong ibalik ni Lord yung version mo noong grade 2, nung excited ka, nung ikay nagpadala ng kawayan. Yung exciting moment, gustong ibalik ni Lord John. Why? Because there is always better things ahead of us. Alam mo kung bakit kayo pabuti ng pabuti, payos ng payos, payaman ng payaman, pabata ng pabata, pabanal ng pabanal. Alam niyo kung bakit? Tanungin niyo ko. Kasi kaya mong isipin, kaya mong paniwalaan, kaya mong hingin at nakikita mo. Huwag mong lagyan ng hangganan. Ngayon, inaalis ng Diyos ang hangganang iyan. Isaiah, alam mo gang, there is a seed of greatness in us. Bakit? Tayo'y nilalang ayon sa wangis ng Diyos Kaya laging hindi nyo napapansin, laging gusto mong to do something, to attain something, to reach something. Bata pa, gusto nang maging princess. Bata pa, gusto na niyang siya daw ang bahalang mag-drive ng truck at kanyang bubuldusurin ng mga lupa. Bata pa, naka-Spider-Man na. They are the person with superpowers. Why? Because there is a seed of greatness in us. Nilagay yun ng Diyos doon. We are the head. We are the head, not the tail. Bakit sinasabi ni Lord John? Kasi alam ni Lord ang pagkalalang sa atin. Kaya lamang the environment, itong kasama-samang ito,
itong effect ng toxic environment, ng wrong association, ng bad decisions, ng negativity, ng iyong workplace, ng mga taong kasama mo, o ng pamilya mo na wala nang sinabi sa iyo, kundi wala kang maaabot, wala kang mararating. Stop that seed of greatness to grow. May nakausap ako I think si Nika. Nasa ka Nika? Si Bilya. Yan. Usap kami. At siya'y nag-agree. Kapag ang environment mo is stopping you to grow, umalis ka sa environment na yon. Kapag ang lugar mo, pinipigilan kang mag-grow, iwan mo yung lugar na yon. Kaya lang, tinanong niya ako ng medyo mahirap sagutin. Paano kung pamilya kong napigil sa akin? Alam mo, hindi ko binago. Nasabi ko na iwan mo pa rin pansamantala, tapos balkan mo. And then, hilahin mo sila. Dalhin mo sila sa narating mo. Now, meron tayong pag-uusapan dito, Isaiah 54 verse 2 pa rin. Gumawa ka ng mas malaking tolda, palaparin mo ang kortina niyon, huwag mong lagyan ng hangganan ng dahong iyon, pahabain mo ang mga tali, ibaon mo ng malalim ang mga pantulos. Baka hindi nyo lang ang pantulos, yun ang stakes, yun yung tent, may tali, hihilahin, at yung pantulos na yon, yun ang stake, yun ang ibabaw ng malalim para yun ang hahawak sa malaking tent. Kailangan ni matibay yon. Kasi walang kwenta yung laking yan kung walang malalim na nilubog na patpat o kahoy na siyang humihila doon. Ang tawag ko doon ay pundasyon. At ang utos sa atin, ibaon ito ng malalim. We need a deeper foundation sa mga pagpapala na naisibigay ni Lord sa atin. Bakit? Kasi baka mauga tayo sa dami ng nais ng Diyos na ibigay sa atin. Baka mauga tayo. Kapag hindi malalim yung pundasyong yan, yung stake na yan, malaki ang lalagyan. Baka mauga. Anong ibig sabihin, Pastor, na mauga? Baka sa mga pagsubok mamaya, yung pagpapalang yan pa ang maglayo sa atin kay Lord. Yung pagpapala pang yan ang mag-compromise sa atin. Ibaon mo ng malalim ang stake. Anong ibig sabihin yan? Yun ang pundasyon. Yun ang purpose. Yun ang reason ng pagpapala. Yun ang reason kung bakit palalakihin mo ang iyong capacity to receive. Ano pong reason? Ang reason is so that you will be a blessing. Alam nyo, may lumapit sa akin. Alam mo, sabi nila, Pastor, wag na wag mong babanggitin ang aming pangalan. Bakit? Kasi ako po ay nagbibigay ng FB para sa service ng ating church sa Bicol. Nariyan na po yung FB. Laliman mo. Baka akala mo ang purpose ay lumaki nga lamang ang tolda, lumaki ang capacity, matanggap mo, laliman mo. Ang purpose ng mga pagpapalang ito, ang purpose kaya pinalalaki ni Lord ang capacity natin to receive His blessing is so that we will be a blessing, so that we will bless the kingdom, so that we will act according to the interest of the kingdom of God. When you give more to the kingdom of God, actually, you are extending your capacity to receive. 2 Corinthians 9, 10, and 11.
Now he who supplies seed to the sower and bread for food will supply and multiply. Kindly say, supply and multiply. Hindi supply and lose it. No. Supply and multiply. Yan ang magkasama. He, talking about God, who supplies seed to the sower, nagbibigay ng pantanim sa maghahasik, and bread for food. Okay. Ang iyong natatanggapin dalawa. Ang isa for consumption, ang isa for sowing. Ang Diyos ang nagbibigay niyan. Huwag mong kakalimutan yon. Christian, hindi ka yumayaman para yumaman. Hindi mo palalakihin ang capacity mo just for the sake ng palakihin ng capacity. No. He who supplies seed to the sower and bread for food will supply and multiply your store of seed and will increase the harvest of your righteousness. Habang ang iniisip mo yung kaharian ng Diyos, umuusbong, lumalago, lumalaki naman ang iyong mga gawa ng kabutihan, ang katuwiran mo, tumitindi lalo. Church, 2 Corinthians 9:11. You will be enriched in every way. You will be enriched in every way. Why? To be generous. Hindi ka ini-enrich just to be enriched. Ay, ang laki ng aking tent, ang laki ng aking warehouse, ang laki ng aking lalagyan. Oh, thank you Lord. Ako'y nanampalataya, ako'y humingi, ako'y binigyan. Thank you Lord, pinalawak mo ang aking mararating. Lampas sa narating ng kapitbahay ko at mga kaklase ko. Salamat Lord at nakaya ko itong paniwalaan. No, you don't stop there. You will be enriched in every way. To be on every occasion. And through us, your generosity will produce thanksgiving to God. Alam mo ba na sino dito ang mga mountain climbers? Ano? Yung mga, hindi na simula nag-pickleball, wala na umakyat, Pero siguro, you will agree with me, kapag kayo nasa taas, ang lawak ng inyong nakikita, Sabi ng isa, alam mo, nanliit ako. Isa dyan namang maliit ka. Hindi po. Nanliit po ang pananaw ko sa sarili ko. Ang akala ko, the world revolves around me. Akala ko ay mahalaga ang aking mga sinasabit, ang aking mga problema. Nung nakita ko ang laki, Lord, this is your creation. Ako po yung nag-focus kay Lord. Sinamba ko po siya at nakita ko ang laki-laki ni Lord. Ang ganda, Yan po ang nagiging resulta ng mga tao nagkakaroon ng revelation kapag lumawak ang kanyang pananaw. At mangyayari yan if you go higher. Pastor, gaano kataas? How high? As high as the heaven. Have the perspective of heaven. Christian, our target is not just to be rich. Our target is that we increase in our giving. Lord, paramihin mo ang tithes ko. Sabi ng isa, ay malaki na itong tinatithes kong ito. Kahirap ng ibigay. Parin at ipagpe-pray natin lumiit. Wag ho. Lord, paramihin mo ang pagpapala ko to increase my giving. God, alisin po ninyong hangganang inilalagay ko sa isip ko. Alam nyo, there is a challenge now. Christians, I'm talking about finances, pero this can go to any resources that we have. It could be our strength. Ba't kaga binibigyan ng Diyos ng mahabang buhay? Ay, hindi nang makapunta ho sa Thailand, saka sa Singapore, sa Taiwan, makasakay ako ng aeroplano. Ba't kaga binibigyan ng mahabang buhay?
ay di nang makain ko ang lahat ng masasarap. Ba't ka binibigyan ng mahabang buhay? Aba naman, ay sa dami pang lalabas na Avengers. Ay, papanoodin ko lahat yan. No. God is enriching you in every way so that you will be generous with your time, with your strength, with your knowledge, with your effort, with your skill, so that you will be generous in what? In living for the kingdom. Sino natutuwa sa inyo at kaya nating isipin ng 10,000 umaattend sa church? Alam ba niyo ibig sabihin noon? Lahat kayo ay kailangan maging life group leader. Sabi nung isa, ako'y pumalakpak kanina eh. Para ho ngayong, ikaw na lang ang pumalakpak. Alam mo, God is giving us whatever for His purpose. Yun po yung ibaon mo ng malalim ang pantulos. Bakit? Baka umuga yung tent na hinihingi mo. Yung pinapalaki mong capacity yan, baka umuga pag hindi malalim ang humahawak dyan. Christian, iba kang nilalang. Ikaw ay masaya kapag ka ang interest ng Diyos ay nakikita mong nangyayari. Kaya ngayon, hindi ako, ayaw ko yung iba nahihiya na naideklara. Ako hindi nahihiya Naideklara ko yung payaman ng payaman. Alam niyo kung bakit? Kasi lagi ko sinasabi kung para saan yun. Nakakahiyang magdeklara, ikaw ay yayaman hanggang mamaho ka. Napakaano nang kung yun lang ang end. No. So what if you have the best vehicle? So what if you have the best motorcycle? So what if you have the best house? So what if you have the best seat on the airplane? So what? No. Hindi lang yun. Hindi natapos doon. Palalimin ang stake. Kaya ngayon, now that you know, I don't want to preach prosperity without saying the purpose of it. Ayaw kung baka kayo lumabas ditong sayang-saya at yayaman. Talagang yayaman kayo, I'm sure of that. Bakit? Pinipreach Nare-release ang word, and the word will not return unto him void. Sure ko yon. Pero kung ayaw kong mangyari, is akalain mong yun na talaga ang target natin. Ha? Pero still, I know God is working in your life. And I know God wants to give you increase. Kaya pinapaalis ng Diyos ang lahat ng hangganan. Noon, hindi ka na makahingi. Hindi ka na makahingi. Bakit? Nasabi mo, taka ko na hinihingi, hindi nadating. Anong ibig sabihin? Titigil ka na. Gaano katagal naghintay si Abraham ng anak? At alam mo, nung lumabas, yun ang pinagsimula ng bansang Israel. What is my point here? I am encouraging you again to ask. Pastor, ako'y senior citizen na Ang nag-develop ng McDonald's ay na-develop niya yon nung siya'y 70s. Huwag mong lagyan ng hangganan. Are you there? Sino dito ang kaya mo pa ring hingin ang malalaking bagay? Yon ang word na na-preach. Hihingi ka ngayon at hihingi ka ng malaking bagay. Lalampasan mo ang iyong hangganan. Are you there? May naisip na ba kayo? Something that you don't normally ask. Pastor, hihingi ako ng malaking bagay, yung hinihingi ko maliit, wala pa. Kaya nga lampasan mo para pag dumating yung malaki, na-cover na yung maliit. Ano yon? Ako'y ganun Pag yung sinasabi sa akin hindi, lalo akong hamit. Naunawan niyo ako? Sige. I'll pray, then humingi kayo kay Lord. Humingi kayo kay Lord. Ibalik mo your version, yung version mo, noon na excited ka sa magandang gagawin ni Lord. Are you there? Sige.
Close your eyes. Father God, I pray, alsin po ninyo ang hangganang nilagay namin sa aming isipan. Hayaan po ninyo na kami ay makahingi ngayon sa iyo. Go, ask, and you shall receive. Pwede namang nagme-maintenance Pwede. Pwede rin namang tumigil at maging healthy. Hihingin mo lang. Pwede na naman akong ganito. Pwede. Pero pwede rin hindi ka ganyan. Hihingin mo lang. To those of you who have stopped asking, ask. Okay? Let me declare sa inyo. Father God, humingi po kami sa inyo. Mas malaki kaysa dati. Lord, kung hindi man mas malaki kaysa dati, binuhay ko. Binuhay po namin yung aming hinihingi dati na kami tumigil na. Hindi na kami nag-expect. Pero ngayon, Lord God, binubuhay ko yon. Ibinabalik ko yung version ko na excited ako sa magandang future. Huwag mong lagyan ng hangganan. Hindi ka pinagdadamutan ng Diyos. God is not against prosperity. God is not against abundance. God is against you not trusting Him with everything. Kaya, ikaw na humingi sa Panginoon kanina ng kalakasan ng katawan, healing sa iyong nararamdaman, I declare, God is willing and able to give you what you ask. Ikaw ay pinahihingi kasi gusto kanyang bigyan. Unfair naman sa atin kung pahihingiin tayo tapos hindi naman tayo gustong sagutin. Kaya tayo pinahingi kasi may intention si Lord na ito ay ibigay. Ikaw na humingi ng healing, I am declaring, receive your healing. Receive your strength. Ikaw na humingi na mabayaran ng mga utang, I declare, the word says, you are the lender and not borrower. It has stopped. Being the borrower has stopped. You are now the lender. Nagkaroon na ng pagbabago ng tayo. Ikaw na ang lender, you're not the borrower. Kanino yon? Kanino yon? Ikaw na humingi kanina na magkaroon ka ng isa pang bahay o sariling bahay. At noong kay humihingi, there is something in your heart na excitement. Alam mo kung ano yon? It is God saying, anak, kayang-kaya kong ibigay yan.
It is God saying, keep on asking. Ikaw na humingi ng isa pang sasakyan o isang sasakyan, God is telling, hihingi lang Now I declare, Panginoon, be the Lord who protects, the Lord who provides, the Lord who gives to His children. I declare and I pray na yung mga hiningi ng mga anak ng Diyos sa lugar na ito ay natanggap na nila. At ako'y nagdideklara ng sunod-sunod na testimony. Kanino yon? Kanino yon? Aking pinuputol at winawasak ang mga hangganang inilagay mo o inilagay ng sino man sa isipan mo. Kung ang naglagay nito ay ibang tao sa isipan mo, kahit pamilya mo ang naglagay at nagsabing hanggang dito na lamang tayo, winawasak ko iyan. Ikaw ay head, not the tail. You're above and not beneath. The seed of greatness is in your heart. It is deposited there. At ikaw ay magsosor. You will soar. Sabihin mo, pinutol ko na ang hangganan. Blessing, pasok! Pasaya ng pasaya ang buhay ko. Paangat ng paangat, payaman ng payaman, ang buhay mo. Ako ay nagdideklara na napakaraming nire-raise dito ni Lord na kingdom financiers. Kanino yon? Alam mo na hindi ka pinayayaman ni Lord para lang yumaman. Pinayayaman ka ni Lord para ikaw ang gamitin ni Lord at na lumawak ang kanyang kaharian. Sino yan? Kristo ay ganito. Ikaw ay palakas ng palakas. Ikaw ay pabata ng pabata. Sapagkat sinabi mo na gusto mong gamitin ang iyong youth, gusto mong gamitin ang iyong lakas upang paglingkuran ng Diyos. Sino yon? Now I declare, malakas na katawan, mahabang buhay sa mga naglilingkod sa Diyos. Palakas ng palakas, babata ng babata, ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Palakas ng palakas, babata ng babata, ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Kanina, humingi ka sa Diyos nang sabi mo ay malaki na. Well, ito ang sabi naman ng Panginoon, mas malaking laki ang plano niyang gawin kaysa hiningi mo.
Uulitin ko, baka di mo na-gets. Kanina yung humingi ka at ang pakiramdam mo ay maganda na, malaki na, best na, pero ito naman ang sabi ni Lord, mas malaking laki ang kaya at gusto niyang gawin kaysa hiningi mo. Kanino yon? Payaman ng payaman, angat ng paangat. Ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Come on, let's all stand up. Di ng pabuti ng pabuti, pasaya ng pasaya ang buhay ko. Payaman ng payaman, paangat ng paangat. Ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Sabihin mo, huwag mong lagyan ng hangganan. Sabihin mo sa katabi mo, huwag mong lagyan ng hangganan. Hayaan mong Diyos ang magpasya ng ibibigay sa iyo, hindi ikaw. Hindi mo siya lalagyan ng hangganan. Ang sasabihin mo, Lord, handa na po ako. Ibuhos mo. Ng pabuti, pasaya ng pasaya ang buhay ko. Payaman ng payaman, paangat ng paangat. Ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Gusto ko, gawin ninyo yung lagi namin ginagawa ni Pastor Amelo sa bahay. Maghanap ka, as many as you can, sabihin mo sa kanya, may malaking blessing na dumating. Go. Di ng pabuti, Get out of your chair. Sabihin mo sa maraming tao, saya may malaking blessing na dumating. payaman ng payaman, paangat ng paangat. Ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, pasaya ng pasaya ang buhay ko. Payaman ng payaman, paangat ng paangat. Ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Sabihin nyo sa akin, Pastor, may malaking blessing na dumating sa akin. Sabihin mo ngayon, saba, Pastor, may malaking blessing na dumating sa iyo. Kristo ay ganito. Maganda, maganda ng maganda, pabuti ng pabuti, pasaya ng pasaya ang buhay ko. Payaman, payaman ng payaman, paangat ng paangat. Ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Oh Father God, salamat po. Pinagpala mo kami para maging pagpapala. Lord, samahan mo kami. I-guide mo kami. Our target is so that we will increase in giving. Tulungan mo kami, Panginoon. This we pray in Jesus' name. Amen.